there should be free media in any democratic society. A public official must not be too thin-skinned with reference to comments upon his official acts. Supreme Court na nagsabi, okay, baka sinasabi na disinformation, puno, mali. Okay, eto rin ang sabi ng Supreme Court. And we all know that under our system of laws, pronouncements of the Supreme Court are part of the law of the land. So batas po ito. Kaya makinig sana yung mga mambabatas. Errors or misstatements are inevitable in any scheme of truly free expression and debate. Consistent with good faith and reasonable care, the press should not be held to account to a point of suppression for honest mistakes or imperfections in the choice of language. There must be some room for misstatement of fact as well as for misjudgment. Only by giving them leeway can they courageously and effectively function as critical agencies in our democracy. Ngayon po, ano nangyari? Maraming disinformation talaga, lalo na dito sa digital age. Yung kay Maria Ressa, di ba, kaya nga na-demanda, disinformation. May sinabi siyang informasyon na si Willie King, smuggler, kidnapper, mamamatay tao, hindi totoo yun, hindi convicted. May remedyo po kung talagang disinformation. Ang dami po nga disinformation. Ngunit, ang kinakataka lang natin, meron na ba tayong batas na lese maheste? Alam niyo yung lese maheste? Sa Thailand, meron Sa Thailand. Pag-i-explain. Meron po batas, pati sa England, kaya lang hindi na ginagamit. Marami. Etong lese maheste ay batas lamang doon sa mga monarchy, kahit constitutional monarchy, na pag pinulaan mo yung hari, o yung pamilya ng hari, it is a criminal offense. Yan na po ang nangyayari ngayon. Pagka pinulaan mo ang speaker, criminal offense na yata Kasi speaker lang Marami nang pinupulaan. Pinupulaan si BBM. Wala namang ginagawa si BBM. Pinupulaan si Sara. Wala namang ginagawa si Sara. Pero, pagka speaker, ang sinaltik mo, he will use all the powers of the House of Representatives para ipitin ka. Ito katulad nito Alam nyo, ang natatawa lang ako rito, nasaan yung mga boses na nung na-convict si Maria Ressa? Freedom of expression, sinisikil. Nung hindi na rin yung franchise ng ABS-CBN, nasaan yung mga boses na yan? Porket SMNI, porket si speaker ang tinira, walang nagsasalita. Nasaan yung mga maiingay na yung mga leftist doon, sina Lagman, sina Franz Castro, ayun, binigyan pa ng retrato ng portrait si speaker. Anong kasipsipan yan? Alam nyo, kung disinformation man yan, di ba noon nagkaroon ng yung kay Thinking Pinoy. Pero hindi po comedian franchise, pananakot po yan Nakakansilahin mo yung prangkisa. Nakare-renew lang. Bakit hindi sa Committee on Public Information? Maraming pwedeng gawin. Pwede ka magdemanda. Demanda mo. Si Jeffrey Celis, di ba? Demanda mo si Badoy. Bakit legislative investigation, Committee on Franchise, gigisahin niyo yung mga tao. And you will try to get them to reveal their sources. Sagrado po yung rule na yan sa ating media. I'm also part of the working media. I'm a member of the National Press Club. Bakit walang outrage? Papareveal mo yung sources, sagrado sa atin yan. You do not reveal your sources. Otherwise, hindi ka na makakapagbalita ng maayos. Ito po ang nakakatakot dito. Plus, ito, last na po, before I get your question. Di ba, lais lagi ng gobyernong ito. Rules-based. International law. Yung ginagawa nila na yan ay labag doon sa International Convention on Political and Civil Rights ng UN na signatory ang Pilipinas. Signatory approved ng ating Kongreso itong covenant na to. At kailangan natin panindigan ito because under the Doctrine of Incorporation, ang mga treaties na
inaprubahan ng ating lehislatura at nilagdaan ng Pangulo become part of the law of the land. At ito po yung mga articles na ito, valid and effective yan. Bakit gusto nila rules-based? Bakit gusto nila international law? Ibabalik yung ICC. Bakit yung umalis na tayo sa treaty na yon? Itong treaty na effective pa. Niyuyura ka nila. Ito, yung Covenant, International Covenant on Civil and Political Rights at saka yung optional protocol sa Covenant na aprobado ng ating lehislatura, ang lehislatura mismo ang yumuyura. Ano yung kasama doon sa civil and political rights? Freedom of expression, freedom of the press. Ayun ang nananakot sila ng press. Parang sinasabi nila, hindi nyo pwede pulaan ng speaker kundi imbestigahan namin kayo. That cannot be good for democracy. Kaya, nababahala po kami at dapat po lahat tayong sa media ay mabahala. Dahil ngayon, SMN na yan, bukas, baka tayo na. Sabi nga ni Justice William Douglas of the U.S. Supreme Court, the liberties of none are safe unless the liberties of all are protected. So sana, yung mga mambabatas natin na mahimasmasan sila at wag nilang ipakita sa madlang people na intolerant pala ang leader ng Kamara. Hindi pwedeng i-criticize. Ganon ang kanyang magiging reaction. He will sick his dogs on anyone who criticizes him. Is that the mark of a true leader? Okay na nga yung mag-ikot siya sa palengke at maghahawak siya ng itlog niya. Itlog, di ba? May litrato siya, may hawak-hawak siya dalawang itlog. Okay na sana yun eh. Pwede na natin i-tolerate yun. Kung idolo niya si Mar Rojas, wala tayong magagawa. Pero para sikulin ang press freedom, that's too much already. And I think we should all unite. This is not about SMNI anymore. This is not about Lorraine Badoy. This is not about Jeffrey Celis. It's about all of us in media. Yes. Nakikita naman natin kung bakit sa Committee on Franchise, hindi sa Committee on Public Information. Pananakot siya. That is ang tawag dyan gunboat diplomacy. That is a non-so-subtle warning to SMNI na pagka hindi kayo tumigil mag-criticize ang speaker, ay kakansilahin ang prangkisa ninyo. Yun. Ano po bang ibig sabihin nun? Ngayon, ang only safeguard there, Boss Wilson, yes. A robust na opposition. Kaso nyo, kinoob na yung opposition doon, yung usual noisy minority, sumisip-sip na sa speaker, wala na. Nagbibigay pa ng painting di ba? So yung opposition sa Kongreso, wala na yung ibang partido. Gusto nila, isang partido na lang yung nasa lower house. Yun ang problema. Pag naging monolithic yung isang chamber, ay wala nang pipiyok yan. Isa gusto nila lagi, resolution 1414. Ano yung 1414 na? Di ba yung sense ng Senate na inaano nila? Yung they called out President Duterte for criticizing Congress. So hindi na pala pwede mag-criticize kahit sino. Kahit former president na naging bahagi rin ng Kongreso. Hindi na pwede. Magre-resolution. Gusto nila unanimous pa. Mahilig sa unanimous 14-14 pa Alam nyo, yung prangkisa, wag naman magagalit yung ABS-CBN dito Anong magkaiba nung Kasi ABS yung una-una, ang ABS-CBN nag-expire. Hindi na-renew. Hindi inalis. Number two, may mga alegasyon, wag na nating sabihin totoo, kung alegasyon na may non-payment of taxes, may a violation ng labor code. As in fact, ako mismo, I personally, nagdemanda ako sa DOLE on behalf of Jobert Sucaldito, alleging violation of labor laws. Ibig sabihin, ang prangkisa is not easily granted and it should not easily be revoked. So dapat, yung series of violations, continuously not paying taxes, continuous yung mga end of contract, contractual, etc. Continuous disinformation, kunyari. Yung isang beses, nagkamali, pagka nagkamali ang GBA 7, tanggalin mo yung prangkisa, ganun ba yun? Isang mali. Parang driver's license, nagkamali ka sa driving violation, hindi ka alisan ng isang multa, di ba? O mag-issue ka ng clarification, sabihin mo, hindi po 1.8. So, hindi siya legally parang proportionate. Disproportionate yung response
parang bullying na ito eh. Parang pinapakita nila, hindi nyo kami dapat kinikriticize. Nasaan ang freedom of expression? Diba? Kung libelous, didemanda mo. Hindi naman porket nag-libel yung isang komentarista, violation na ng prangkisa. At saka yung ownership, alam nyo, yung mga commentators katulad namin, ako nasa Aliw TV 23 ako, sa DWIC. Maraming May opinion. independence yung yung mga commentators nyo. Yung views ng komentarista are not the views of the station owner, of the franchise holder. May independence po kami. Pasok mo yan, gusto mong maging opisyal, you expose yourself to the slings and arrows of outrageous criticism. And public scrutiny. Public scrutiny. Ang dami dyan, di ba? Si Sarah, di ba sinasabi, inuubos yung confidential fund. May dinamanda pa siya, wala. Wala siya pinasarang. Si Digong walang dinamandang, dinamanda pa si Digong nung panahon niya, anim na taon. Si Cory, di ba, dinamanda si Louie Beltran, sa mga, those old enough to remember. Yes. Sinabi lang ni Louie Beltran, nung nagpu si Gringo, nagtago sa ilalim ng kama si Cory Aquino. Figure of speech po yun figure of speech. Walang sense of humor si Cory. Pinakita pa niya sa mga reporters, hindi ako pwede magtago sa ilalim ng kama ko kasi solid yung baseboard ko. Figure of speech nga, masama bang magtanong? Talagang hindi masama sapagkat sa Article 6, Section 20 ng ating saligang batas. Etong nasasaad. Yes. The records and books of accounts of Congress shall be preserved and shall be open to the public in accordance with law. And such books shall be audited by the Commission on Audit, which shall publish annually an itemized list of amounts paid to and expenses for each member. So, ang Constitution mismo nagsasabing dapat transparent ang gastusin ng Kongreso, not just the lower house, meaning Congress, the Senate, and the House of Representatives. Kung may nagtanong, di ilabas nila, di ba, meron naman silang spokesman, meron naman silang Secretary General. Hindi po 1.8, ito po nakapublish, ito yung gastusin ng Office of the Speaker, ito lang po yung budget. Mali po kayo, pwede ba? Mag-erratum kayo. Kaya nga may erratum sa ating industriya, di ba? Sorry, nagkamali kami, hindi pala 1.8, 1.7 lang. Mga ganon, di ba? Kung ikaw ay talagang naniniwala kang ikaw ay na-offend, ikaw ay na-damage, ikaw ay nasaktan, pakita mo naman yung leadership mo, huwag mo namang gamitin yung iyong lower house as a bully pulpit, as a blunt instrument. Yes. Mag-resort ka sa courts kung saan patas ang lahat. Dito ayaw mong alisin sa bakuran mo Gusto mo doon sa teritoryo mo So, kita nyo naman, hawak niya yung yung lower house Pag gusto niyang tanggalin sa pwesto, tinatanggal niya, expel niya, di ba? Pinocontempt nila, yung isang gobernador, di ba? Pinontempt nila, etc. So, naging juggernaut hindi tama, hindi maganda po. Kita nyo baka hindi nila nakikita o nakikita nila, nagbubulag-bulagan sila. What does it say about the administration pinsan mo nga yung presidente bago ini-stranglehold mo yung legislature, nawala yung check and balance. What does that say about your leadership style, and what does that say about what will happen to the country kung ikaw ay gusto mo maging presidente ka? So ayaw mo makikriticize ka. Gusto mo hawak mo ang legislatura, wala nang check and balance, wala nang separation of powers. That's what it says about you.